Alright guys, what's up? Guys, sa video na to guys ay ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kalakaran ng kliyenteng kumpanya sa ating mga security guard. Kasi maraming mga baguhan, kahit naman yung mga datihan din, hindi nila alam kung paano ang kalakaran ng mga kliyente. Ano ang kanilang tinatawag na relasyon sa kanilang mga kumpanyang pinagdudutihan. Hindi nila alam yun, hindi nila, kumbaga, hindi sila aware doon kung ano mga dapat na ang relasyon ng gwardiya, ang security guard, doon sa kumpanyang pinagdudutihan nila guys. Yun yung hindi nila maintindihan. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon guys sa video na to. Tara! Alright guys, welcome sa Weddles TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol sa yung kalakaran ng mga kumpanya na pinagdudutihan natin, kung anong mga dapat nating malaman, anong dapat na mga, kumbaga, usapin sa relasyon natin sa kumpanyang pinagdudutihan natin kasi maraming hindi alam yan guys. Alam ko may mga gwardiya din na alam yan, pero sa mga hindi pa alam, pwede mong panoorin itong video na to. Pero kung alam mo na, no choice tayo. I-skip mo yung video na to. Anyway, bago ang lahat guys, bago kayo sa channel ko, at magugulat kayo, mahaba buhok ko, is nakasando, is may earrings pa, diba? Model-modelan ang datingan. Kasi baka magtaka kayo, kasi guys, ako po ay isa ng retired. Retired na po ako sa pag-security guard at naging self-employed na. So ngayon guys, kung kayo naman ay naghahanap ng mga video, impormasyon regarding sa pag-duty ng security guard, tulad ng pag-uusapan natin ngayon, pili kayo pumunta sa channel ko guys. Ayan, channel ko. Ayan. Ngayon kung nakarating na kayo sa channel ko guys, yung channel ko, pindutin nyo yung playlist dyan guys. Playlist. Pag napindit nyo na yung playlist guys, ito yung lalabas. Ayan. Yan ang lalabas. Pumunta kayo dyan sa Security Guard Matters. Ayan, Security Guard Matters. Nandyan yung mga video na hinahanap mo. Ngayon, kung gusto mo naman akong makilala, sino tong mukhang A1 sa harapan nyo, marami tayong video dyan, guys. I-explore nyo lang yung mga video natin. At makakakuha kayo ng idea, impormasyon tungkol sa nagsasalita. Ito ba ay realistic, reliable, o kanais-nais bang pakinggan? So, pwede mong i-scroll yung mga video natin dyan. Ang pag-iusap ko lang guys, baka may ma-encounter kayo mga patalastas sa video ko. Mapanood nyo ng buo kasi para lang na makatikim tayo ng konting rewards man lang. Anyway, wala pa naman akong ganong income dito sa YouTube. Hindi pa ako nakaka-income. Pero sa pamamagitan niya inyong suporta sa papapanood ng mga tinatawag na mga advertisement, mabuo nyo ng panood, ay malaking reward para sa akin yon na makatikim naman lang ng isang kape man lang. No, guys? So huwag kayong mag-alala, hindi pa ako, wala pa tayong kita sa YouTube, at makikita naman yun kung papasyalan nyo yung mga video ko. Ang pinakamarami kong views ay 100, masaya na ako. So, wala naman akong doon, issue. Makabigay lang ako ng informasyon regarding sa pag-security guard dahil yun naman ang talagang malaking bahagi ng aking karanasan, experiences. Alright guys, yung mga karanasan natin sa pag-duty natin at sa ating mga tinatawag na kaalaman, lalo na sa na-acquire ko yan sa mga advanced training namin at mga tinatawag na enhancement training namin sa mga kumpanyang pinagdadaanan natin. Kaya binibahagi ko sa mga video ko. So dito na tayo sa yung issue natin na pag-uusapan ngayon, yung kalakaran ng kumpanya sa pinagdudutihan natin ba? Kliyente natin yun eh. Hindi tayo regular doon eh. So yun ang pag-uusapan natin. Ano bang kalakaran? Bago ang lahat, basahin mo natin yung tinatawag na comments na yan. Okay? Basahin to. Yeah. Boss, paano yung kagaya nito may dagdag daw na 40 pesos para sa minimum wage ng NLRS?
NLRC, sumulat sa client na i-implement na yung 40 pesos, hindi daw kaya ng client idagdag. So, tinerminate agad yung agency, pati kami tanggal, pwede ba kaming magreklamo sa client? O, di ba? So, yun yung kanyang comment. So, ito ang ibig sabihin, hindi niya naintindihan yung kalakaran ng kumpanyang pinagjujutihan natin. Okay? Hindi niya na gigits yung kuwan. So, guys, meron akong video ginawa dyan. Ito yung video na yan, ayan, oh. Isa yan sa mga security guard. Yung video na yan, guys, ayan, oh. Yung mga naka-duty guardia dyan, panoorin yung video na yan, ay hindi nila alam kung anong kalakaran. So, kaya ginawa nila yan, nagrally sila sa loob ng company na pinagjujutihan nila. So, sila pa yung napasama. Anyway, ano bang kalakaran ng mga security guard, ng mga client na kumpanyang pinagjujutihan ng security guard? Ganito yan, guys. Ang agency, kumukuha ng mga kumpanya yan para magbayad sa kanila, at ang agency magpo-provide ng tinatawag na services, na security guard services para sa kumpanya. Okay? So, dito tayo sa mga bidding, ha. Kunwari, sa isang kumpanya, mayroon silang, alright guys, himay-himayin natin guys, ha? Baka mainip yung iba dyan. Ang dami mo naman sinasabi, dirita mo, kasi yan ang palagi kong natatanggap na comment, bakit ang dami ko rin sinasabi. Natural, kailangan natin himay-himayin kasi hindi naman lahat ng utak ng tao at kaalaman ng tao ay pare-pareho na alam mo na, siya hindi. So, himay-himayin natin. So, ito na, ha? Punta na tayo sa paano kumuha ang agency ng kliyenteng kumpanya. So, kunwari, nagbibidding yung kumpanya na to. Magbibidding to. Kukuha siya ng tatlong agency. Agency tatlo. Agency A, B, C. So, yung A mag-aalok ngayon ng isang gwardiya, 12 pesos. Si B naman, isang gwardiya, 11 pesos. Si C naman, isang gwardiya, 10 piso. So ngayon, naturalmente, ang kukunin ng kumpanya, kung nagtitipid to, ay yung C. Tipid siya. Ngayon, nagdidepende na lang daw, ay nagdidepende na yan sa agency kung ano yung maialok nilang tinatawag na serbisyo na. Ito kasing 12, baka kako yung 12 pesos. Okay guys, yung 12 pesos na agency, medyo mahal. Pero baka maganda yung inaalok ng mga tinatawag na services, equipments, baka mas maganda sila mag-alok. Since yan ang kadalasang kinukuha ng mga kumpanyang mayayaman. Yung mga tulad, ito sample lang to, hindi ibig sabihin na ito ang totoo. Kunwari, 12 pesos ang per guardia, per araw. So, yung 12 na agency, mahal siya. Pero baka mas maganda ang mga equipments, mga contract na mga, yung tinatawag na kanilang, yung pananagutan nila, mas mataas ang kanilang pananagutan kaysa sa dalawa, nung B at saka C. Kaso lang, itong kumpanya, kung magtitipid, kukunin nila yung C, na medyo yung agency, medyo hindi gaanong kalakihan at medyo lang, yung mga nagsisimula pa lang. Ngayon, kung makuha nila ang C, yung agency na medyo pinakamura, kunwari 10 piso ha, 10 piso. Kunwari lang to guys ha, para hindi kayo malito. Ang agency magbabayad sa gwardiya ng 3 pesos kasi yun yung minimum. Kunwari lang ha, 3 pesos. So yung 7 pesos na diferensya noon, doon ang tubo ng agency. Okay na tayo ha, naintindihan nyo na. So, lahat ng agency na yon na nagbidding, na inalok nila, A, B, C, lahat yun, ang gwardiya nila, sasahuran nila ng 3 pesos kasi yun yung minimum. Okay? Nagkakatalo na lang kung sino yung maganda ang tinatawag na alok sa kumpanya. So, kung nagtitipid nga lang kumpanya, kinukuha nila yung agency C para makatipid sila 10 piso lang. Pero overall, lahat ng gwardiya ng agency na yon ay minimum ang binabayad. Okay? Minimum. Antindihan na natin, guys. So, pagdating sa kumpanya, nakakuha na silang ng agency. Si kumpanya, magbibigay ngayon ng
qualification ng gwardiya doon sa agency. Ito yung qualification namin, padalhan nyo kami ng gwardiya ganun. So si agency, yun yung mag-hire ng gwardiya base doon sa qualification ng kumpanyang kliyente nila. So magpapadala na sila. So kung ikaw gwardiya, mag-a-apply ka sa agency, i-screen ka ng agency, i-screen ka. Pagkatapos mo i-screen dyan, i-screenin ka ulit ng kumpanya. Tsaka ka ngayon ma-hire. Okay? So, doon papasok yung mga bakir-bakir din. Kung may kilala ka rito, kumpanya to ha, kumpanya, ito yung agency. Kung may kilala ka rito, sasabihin ng kumpanya, itong tao na to, amin yan. Itanggapin nyo yan para maka-duty sa amin. So, yun. Okay na yun tayo. Doon na tayo guys. Okay na tayo. So, si kumpanya ay kausap niya agency. Agency ha. Hindi ang kumpanya kausap niya security guard. Hindi. Labas tayong mga gwardiya sa kumpanya. Tayong mga gwardiya magjo-duty sa kumpanya na to dahil tayo yung pinadala ng agency natin. Nagets nyo guys ha? So wala tayong relasyon pinag-usapan sa kumpanya na to. Dito nagkakatalo. Okay na? So, tayo ay bisita lang sa kumpanya na to. Bisita lang. Pag ang kumpanya nagsabing tanggalin ka namin dito, yun na yung tinatawag na RTO. Balik ka sa agency mo. Okay na? Okay na tayo ha? Okay na tayo. Yun ang kalakaran natin ha. Ngayon, pag-usapan natin sweldo ng mga security guard, ang mananagot dapat ay yung agency natin. Hindi yung kumpanya. Okay? Kunwari, sasabihin ng government natin, ang minimum ng gwardiya ngayon ay 5 piso na. Di ba nagsimula tayo sa 3? Kunwari lang na halaga guys, hindi yung totoo para hindi tayo malilito. Pag sinabi ng government, 5 piso na ang minimum ng gwardiya, hindi dapat ang gwardiya pupunta sa kumpanya para sabihin, sir, dapat minimum na kami, sir. 3 pa rin kami. Hindi tayo. Dapat tayo mga gwardiya, pupunta tayo sa agency. Okay? O na ha? So ngayon, ang agency, hindi din magpapatalo yan. Hindi din magpapalugi yan. Ang gagawin nila, susulat sila sa kumpanya, dito sa kumpanya, na sir, nag-implement na po yung NLRC ng 5 pesos na minimum. Okay? 5 pesos na minimum. So, ngayon, pag sinabi ng kumpanya, hindi namin kaya magdagdag. Magmatigas to. Ha? So, walang magagawa yung agency. Kung di, i-terminate nila yung serbisyo nila rito. Ha? I-terminate nila. Kasi nga, hindi sila nagbabayad eh. So, i-terminate nila. Okay guys, So, kung hindi magbabayad to, walang magagawa ang agency, kundi i-terminate. I-terminate nila yung kontrata. Okay guys? So, kung hindi nila i-terminate yung kontrata, hindi nila i-terminate kasi manghinayang to eh. Magmamatigas tong kumpanya na to ha. So yung agency yung kliyente hindi magbabayad. So ang agency hindi magpapatalo yan. Hindi din nila tataasan yung security guard. Manatiling kasi nga malulugo sila kung susunod sila sa implementation ng wage increase ng government kung walang bayad ang kliyente. Doon nagkakaroon ng agrebyado ang mga security guard. Dahil walang batas na pilitin to magbayad sa agency para maging minimum ang gwardiya. Ang security guard dapat bigyan ng minimum ng agency to kahit hindi magbayad to. Kasi tayo mga security guard, dito tayo na-employed sa agency natin. Okay? Okay guys, gauge na tayo guys.
Gets na tayo yung kalakaran ha? Ganon yung guys. So kung hindi magbabayad to, at nagdidepende ang agency natin na magbayad tong ng kliyente na to, hindi tayo mag-i-increase ng sahod. Okay? Under minimum tayo. So kung tayo mga security guard, dahil walang-wala naman tayo, magtitiis tayo sa under minimum. Doon papasok yung mga agency medyo alanganin ang tayo, nagtsatsaga sa mga kumpanyang hindi nagbabayad. Okay? Pero sa totoo lang, responsibilidad ng agency na pasahurin ng mga security guard nila ng minimum. Hindi ang kumpanya. Gets na? Ang agency dapat, sila ang mamumroblema regarding sa sweldo ng security guard. Hindi itong kumpanya. Nagets nyo guys? Nagets nyo ba guys? Ngayon, maraming agency na kumukuha ng kumpanyang nagtitipid. Kaya yung mga ibang gwardya under minimum. Ginugulangan ng mga agency. Bakit? Bibigyan nila ng 12 oras na trabaho under minimum pa. Pero maraming pumapayag kasi marami tayong walang trabaho sa Pilipinas. Doon naman tayo sa kanyang comment. Sabi niya, nag-terminate ng kontrata tong agency sa kumpanya kasi hindi nagbayad. So, terminate talaga sila lahat kasi agency nila yung tinerminate. So, talagang tanggal lahat ng gwardiya doon. So, ang tawag doon take over. May magti-take over na security agency na isa ring kupal din. Hindi magbabayad ng minimum. So, ngayon, ang gusto niya mangyari, magreklamo siya sa kliyente. Paano ka magrereklamo? Ito nga hindi nagbayad eh. Diba? Hindi nga sila nagbayad eh. Malibang lang kung itong kliyente, kung itong kumpanya ang pinagdudutihan nyo, nagbayad sa agency. O nagbayad sila, nagbayad kami, tama. Tapos yung mga gwardiya nila, under minimum pa rin. So, ibig sabihin, ito yung nangdaya, yung agency. Okay na tayo guys, ganun ang kalakaran guys ha. So, may karapatan tayo mga gwardiya na magreklamo nga regarding sa sahod na under minimum. Kaso lang, hindi napapakinggan at na-actionan yan kasi nga, bakit? Maliit lang naman tayong tao sa lipunan mga security guard. Hindi naman tayo napapansin Nabibigyan lang ng action yan kung masasalang tayo kay tulpo. Kung may magrereklamo kay tulpo, nabibigyan ng aksyon. Pero kung walang tulpo, walang aksyon. Pupunta ka doon, magpapagod ka, magsasayang ka ng oras, magsasayang ka ng effort mo, ewan ko lang kung may makikinig. Kaya ang ginagawa ko dati, pag ganun ang agency ko, inaalisan ko, nag-a-apply ko ng iba. Kaya palagi kong sinasabi, dapat qualified kayo at mamili kayo ng tamang agency. Pero dito sa Metro Manila, nalasabi ko na yan sa una kong video, na pagdating sa agency, lahat, ang pinakamagandang agency lang na natagpuan ko ay standard. Ang ibig sabihin standard, yung agency nagpapasahod ng minimum, nagbabayad ng overtime, nagbibigay ng double pay, nagbibigay ng night differential, nagbibigay ng... Yan mga binabanggit ko guys ay standard lang yan. Hindi yan extraordinary na mga agency. Binanggit ko na nga sa video na yon na may agency kami na nagbibigay sila ng loyalty award na ikaw pag 5 years ka bibigyan ka ng 5,000 kasi 1,000 per year at lucky. So sinabi ko dun sa video na yun na bula lang yun. Bakit bula? Kasi binubula lang tayo na manatili tayo sa agency nila para kumita sila ng malaki pa rin para sa atin. Kasi isipin nyo guys ako 10 years ako nag-security guard. May bagong hire na galing bata pa, halos anak mo na. Nagsama kayo. Veterano ka, isa bago lang. Pero pareho kayo ng sweldo, minimum. Kaya yung sinabi nilang loyalty award, wala akong believe. Kasi sana kung sinabi na, ikaw ay 5 years na sa agency namin, dahil 5 years ka na, ang iyong rate ay mas mataas pa sa mga baguhan. Naturalmente, magiging ma-inspire mo yung mga ibang guardian na tumagal sa agency mo dahil every loyalty award na bibigay sa'yo, mayroong tinatawag na
kaakibat na tinatawag na increase ng sahod mo. Hindi ka na minimum ha, kung ka na kasi 5 years na, pero hindi minimum pa rin. So yun guys ha, so balik tayo dun sa tinatawag na kalakaran ng kumpanya. Tayo mga security guard ay walang karapatang magreklamo sa mga kumpanyang pinagdudutihan natin. Walang pakialam ang kumpanya sa atin. Dapat ang nag-uusap yung kumpanya na pinagdudutihan natin ito at yung agency lang. Sila na nag-uusap. Tayo, yun yung tinatawag na magbibigay lang ng serbisyo galing sa agency. Kaya wag tayo pilingan na pag nagreklamo tayo dun sa kumpanyang pinagdudutihan natin ay papakinggan tayo, hindi. Kasi ang kumpanyang pinagdudutihan natin, ayaw nilang mahassle, kaya nga kumuha silang agency. Hindi sila kumuha ng direktang tao na para sa kumpanya nila, para ang hassle, hindi sa kanila kundi sa agency. Nagets niyo ba guys? Nagets niyo? Ha? Kaya kayong mga security guard, huwag kayong magreklamo sa kumpanyang pinagdudutihan nyo na piling natin kakampihan tayo. Hindi. Baka mapasama pa tayo. Dito tayo makipag-usap sa agency. Ngayon, kung ikaw, gwardiya, nag-usap sa agency, maniwala ka sa akin, hindi ka rin papakinggan. Hindi ka rin papakinggan. Ang gagawin mo lang talaga ay magtiis ka kasi kailangan mo ng sahod mo, kailangan ka ng perang para sa pamilya mo at hindi ka naman makapag-apply sa iba dahil feeling mo hindi ka naman qualified o kaya matanda ka na, may problema na sa qualification mo, so magtitiis ka sa agency mo or else ay magre-resign ka. At dito papasok yung gusto kong abangan yung video natin sa susunod. Kung paano makaraos o makapaghanda nung darating ng panahon na aalis ka na sa pagsisecurity guard. Ang unang hakbang para makaahon ka bilang security guard, which is yan ang gagawin kong video sa susunod. So yan ang abangan nyo. So sa ngayon guys, I hope na napaliwanag ko ng tama ang relasyon natin sa pinagdudutihan nating kumpanya. Na hindi nyo dapat piling-pilingan na magrereklamo ka rin tulad ng kinuha ni Kuya, kinument ni Kuya. Ang connection natin ay sa agency, hindi sa kumpanya. Nag-gets na ba natin? Dito tayo sa agency nagko-connect. Tayo sa kumpanya ay di hamak bisita lang. Kaya nga, pag nagtanggal yung ibang kumpanya, pag nagtanggal, ganun-ganun lang na magtanggal ng gwardya. Kasi bakit? Wala silang pananagutan sa gwardya, mga security guard. Pag gusto kong tanggalin ka, tanggalin ka. Kami dati, pag pumasyal yung general manager namin dun sa pinagdutihan namin, nakita lang yung tumabingi na yung sombrero ganun. Very lousy. Pull out. Wala na magawa ang agency kundi i-pull out ka. Ganun lang. Kasi wala silang pananagutan sa'yo. At ganun yung buhay natin mga security guard. Okay? So, I hope na naintindihan nyo. O, kita mo. Tulad ng mga malaking mall. Malaking mall. Hindi na ako magbabanggit ng mga mall na yan. Pero malalaki yan. Subukan nyo mag-apply dyan. Subukan nyo mag-apply sa malalaking mall. Ang daming proseso, ang daming requirements, at ang daming katakot-takot na kuwan na tinatawag na hassle-hassle pag nag-apply ka. Akala mo mag-a-apply ka ng abroad eh. Pagdating na na-hire ka na. Ang dami hiningi sa requirements, ang dami mong gastos, ang dami pang kanyan eh, interview eh. Report kayo for interview, screening muna, tapos may semi-final na interview, may final pa na interview. So kung nakaraos ka na doon, natanggap ka na, eto na, natanggap ka na sa kumpanya nila, mag-duty ka na. Sa takot-takot na prosesong nadaanan mo, ang nakuha mo ay minimum na sweldo pa rin. Bakit? Hindi sila nagpasweldo sa'yo eh. Agency. Swerte na lang kung may kumpanyang magbibigay ng tinatawag na bonus sa mga gwardya. Kung baga pang palubag loob sa atin, incentive sa atin, swerte yon. At nadaanan ko yon, may mga bangko ako nadaanan na binigyan kami ng bonus sa tuwing December at malaki-laki rin. At yun ang pinangahawakan ng mga gwardya na gusto nilang tumagal, makaabot sa Pasko, nanginginig na yung tuhod namin pag tinatakot kami ng mga in-house, natanggalin kami,
pag magpapasko. Kasi bakit? Sayang yung bonus na ibibigay sa amin. Okay guys, yung mga ganong kumpanya ay pili lang ha, hindi lahat. Kasi dito sa Pilipinas, mas binubusog talaga muna ng mga kumpanya ang sarili nilang bulsa. Tayo mga security guard, dahil tayo yung nangangailangan, tayo yung palagi nag-a-adjust sa sitwasyon. Okay? So, nasa atin yun, kung paano tayo makalabas sa ganong sitwasyon, abangan nyo yung susunod na video natin. So sa ngayon guys, I hope na napaliwanagan ko kayo ng tama regarding dun sa kalakaran ng kliyente nating kumpanya, anong relasyon natin. At nasagot ko yung tama, yung tinatawag na comment ng ating, nag-comment sa ating, isa sa mga comment natin na natanggap. So, kung maliwanag sa inyo guys, I hope mabigyan nyo ng like. Kung malabo naman, i-dislike. At comment kayo kung ano dapat na ipag-usapan. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!